Vice Pangulo o ang pangalawang sona ng Pangulo, meron daw short at long version. Live mula sa Davao City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ilang araw nga bago ang ikalawang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte, narito siya sa Davao at kaninang pasado alas 5 ng hapon, dinalaw niya yung ilang mga wounded in action na mga PSG dito sa Campanacan Station Hospital. Dalawa ang inihandang bersyon na magiging speech ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang sona sa Lunes. Isang mahaba at isang maiksi. Kaya ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi talaga malalaman kung gaano katagal ang magiging talumpati ng Pangulo. He has several versions. He has a short and long version. It's called the President's Report. It's not just a technical report, it's a President's Report. It comes from a very personal perspective as a leader. And looking forward, he will also give a sense of where we are going. Kasama sa mga personal na sasaksi sa sona ang First Family. Dadalo sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at kanyang misis na si January. Davao City Mayor Inday Sara Duterte at mister na si Manasseh Carpio. Ang presidential son na si Sebastian Duterte at ang kanyang partner na si Kate at kanilang anak na si Yair. Pupunta rin ang mga apong sina Rodrigo Duterte II at Isa. Ngayong taon, isang Maranao culture-inspired na barong Tagalog ang isusuot ng Pangulo. Husi ang material at may nakaburdang mga vine at geometric design. Ang inspirasyon ng designer, ang patuloy na krisis sa Marawi. Recently na nangyari sa Marawi, yung ganun po. We decided na parang kung ano yung yung first sona second sona ni President Duterte. Probably that would be the first na sasabihin niya regarding with what happened here in Mindanao. Ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia raw ang namili ng disenyo. Green Filipiniana terno naman ang kanyang isusuot. May bordang disenyong Maranao at gasar ang material. Kasi ang mga Maranaos are very artistic and then mahilig sila sa mga pauhit-uhit carvings sa mga wood. So I decided to use Okir pattern. Ang Okir is like a geometric and flowy design of a leaf or a vine. So parang swirling siya with different vibrant colors. Isa naman ito sa mga alternatibong disenyo na ipinakita rin. Ang tampok naman dito, ang in-all cloth mula sa kultura ng mga taga Maguindanao. At dito naman sa pang-itaas, ang ilalagay sana rito ay barong husi. Pawang recycled daw ang susuotin ng Pangulo at ni Hanilet na dati nilang isinuot noong nakaraang ASEAN Summit. Kahit 4 na araw pa, handang-handa na raw ang batasang pambansa para sa SONA. Ayon kay House Secretary General at Task Force SONA Chairman Attorney Cesar Pareja, kasado na ang internal at external security, protocol arrangements, reception, media coverage at maging ang parking. Tiniyak ni Pareja na kahit may isasagawang special session sa Sabado, hindi nito makukompromiso ang paghahanda sa okasyon. Dagdag pa ni Pareja, matatapos na rin ang mga bagong parking area sa North Wing at South Wing na kayang mag-accommodate ng hanggang 300 sasakyan. Noong nakaraang linggo, nagsagawa na rin ng interagency meeting ang PNP at MMDA. Para naman sa pagkain, hindi raw nila pinalitan ng caterer. Mananatili rin daw simple ang mga ihahaing pagkain sa mga bisita. Tanging native drinks ang ihahanda sa mga bisita at hindi tulad noong nakaraang taon, walang isa-serve na alak sa Lunes. Di tulad noong nakaraang taon, maliit na grupo na lang daw ang bubuo sa welcoming committee. Mas mahigpit daw ang seguridad ngayong taon dahil sa iba't ibang banta laban sa gobyerno. Maliban sa mahigit 6,000 security forces, may mga blue guard pa raw na itatalaga. Mahigpit din daw na ipatutupad ang no invitation, no entry at no car pass, no entry policies. Pinaiiwas naman ng MMDA ang mga motorista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Lunes. Inaasahan magiging matindi ang traffic dahil iilang lanes lang ang pwedeng ipagamit. Pwede raw dumaan sa ilang itinalagang rerouting. Jessica, for close-in media lang yung kanina pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga sugatan na PSG, kaya hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na personal siyang tanungin kaugnay ng kanyang paghahanda para sa SONA. Pero ayon sa ilang nakausap nating source mula sa LGU, dito raw sa Davao i-finalize yung kanyang speech. Bukas naman ng hapon, meron siyang public appearance sa Davao Investment Conference sa Lanang, Davao City. Yan ang latest mula rito. Balik sa'yo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.